kung minsan mayroon mga kabit. Kasi, kung minsan ang mga kabit na ito, o yung mga babae na nagkagusto sa may asawa, kung minsan maraming dahilan yan. Unang-una, talagang mahal nilang lalaki kahit may asawa. Pangalawa, dahil sa pera. Kasi siyempre, pag kabit ka lang, lahat gagawin ng lalaki para ipakita sa'yo. Nagpapara-impress yan ha. Siyempre, may pera siya. Mabigyan ka ng pera. Kung minsan may mga babae din na hirap din sa buhay pag binigyan ng pera, parang pakiramdam nila, binibigyan na sila ng halaga. Binibigyan na sila ng priority ng lalaki. Kaya natutuwa rin sila at kung minsan, kahit kabit sila, tinatanggap nila. Dahil dyan sila masaya. Pangatlo, yung mga kabit na yan ay masaya sa buhay yan. Masaya sa umpisa, una, at bawal. Yan ang masarap sa pakiramdam nila. Kaya hindi pa nila naisip yan, yung mga mangyayari sa kanya. Hindi pa naisip ng babae yan kung ano mangyayari sa kanya sa bandang huli, kung ano mangyayari sa pamilya niya, sa mga anak niya. Ang mahalaga sa kanya, masaya siya sa naramdaman niya sa kasalukuyan o na magkasama sila ng lalaki. Kaya hindi niya naisip na pagdating ng araw, huli na ang pagsisisi. Kaya ang naisip niya lang, masaya siya at masaya siya sa ginagawa niya at nasarapan siya sa ginagawa niya. Kaya kung minsan, sa bandang huli ang pagsisisi niya. Kasi ang mga kabit, intindi natin mga babae, mga girls diyan na ang kabit ay hindi ka pwedeng ilantad, hindi ka pwedeng ipakilala sa buong mundo, hindi ka pwedeng aminin na asawa ka kasi ang totoo hindi ka naman asawa at hindi ka pwedeng ilabas, hindi ka pwedeng magsama ng pamilya mo ilabas, hindi ka pwedeng mag-post, hindi ka pwede lahat. Kaya kung minsan pag may problema ka, susuluhin mo, ikaw lang mag-isa, wala kang magawa dahil ikaw lang mag-isa. O masarap ba yan? Pupuntahan ka 2, 3 beses sa isang linggo. Kaya kung minsan sa tuwing punta, buntis ka kaagad. Dahil sabik kung sa araw-araw nga magkasama kayo, kung minsan nanabik ka pa, ano pa kaya yung isang linggo? 3 beses, 2 beses mo lang makikita. Talagang sobrang sabik yan ang maramdaman mo. Kaya, kung minsan, lalo silang nananabik sa bawat isa, parang masaya sila sa bawat isa. Kaya yun ang sinasabi ko minsan ng mga lalaki na mas masarap ang kabit. Diyan sa kung minsan matatawag silang kabit, pag marinig nilang kabit, nasasaktan sila. Pero iyan ang katotohanan. Mayroon ako napapakinggan sa ng isang vlog hindi naman sa YouTube kundi nandoon talaga siya sa may Facebook na talagang nilalait niya ang mga kabit. Nilalait niya talaga, sinasabi talaga kung ano kati ng katawan, kung ano yung naramdaman, kung ano yung ginagawa niya. Kasi kung tama naman sinasabi niya, pero sana unawain din natin na may mga kabit ko minsan na nabigla na lang din sila. Dahil sa mahal nila ang tao, kahit may asawa, pinapatulan na lang nila. Dahil kuminsan sa kahirapan, dahil sa binibigyan siya ng pera, pinapatulan niya na lang. Dahil din kuminsan sa pagmamahal niya sa lalaki, bahala na. Kung anong mangyari sa kanya pagdating ng araw, hindi niya iniisip yun. Kaya unawain din natin, unang-una kung bakit sila pumapatol din sa mga ganyan. Kasi may mga dahilan yan Sino ba naman ang may gusto na kabit ka lang? Sino ba naman ang may gusto na pangalawa ka lang? Kaya nga, yan ang nangyayari ko minsan. Depende sa pangyayari sa buhay ng tao. Kaya may kanya-kanya tayong mga kasaysayan sa buhay na hindi natin maunawaan, na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya bilang tao sa mundo, hayaan na lang natin at unawain na lang natin sila kung ano man yung buhay mayroon siya. Dahil ikaw ganun din, inuunawa ka rin ng kapwa mo kung anong buhay mayroon ka. Kaya sa mga kabit, gusto man magbago, wala nang magawa dahil yan ang papel nila sa mundo ay maging kabit. Kung bakit ka tinatawag na kabit, masakit, nasasaktan ka kuminsan, hindi ka pumapayag, pero yan ang katotohanan, kabit ka. Kasi pag ikaw ay pumasok sa isang relasyon ng
ng dalawang mag-asawa, kasal man yan o hindi, basta pumasok na pangatlo ka ay third party ang tawag sa'yo, kaya kabit ka talaga. Sa gusto mo't hindi, kasal man yan sila o hindi, ang tawag talaga sa'yo is kabit. Kabit ka talaga. Masakit pakinggan, pero yan ang katotohanan talaga. Kaya, yan sana, bago tayo pumasok sa isang relasyon, sa isang lalaki, lalong-lalo na kung may asawa, kung maawa naman kayo sa sarili ninyo, wag ninyo ng patulan yan. Kasi, hindi kayo mo ipagmamalaki sa buong mundo, hindi kayo pwedeng isama na magkasama kayong i-date, hindi kayo makapasyal na buong pamilya, hindi kayo pwedeng imag-post sa social media man lang, kasi may pamilya sang una eh. Kaya ang ginagawa ninyo bilang kabit mo, tago ka ng tago ng tago. Mamatay ka lang ba sa mundo ng tago ng tago? Tama ba yan? Yan bang pangarap mong buhay? Di ba hindi? Pero wala kang magawa dahil iyan na. Kung minsan may mga kabit na gusto na magsisi, gusto magbago, wala na magawa kasi marami na silang alat. Alangan naman na kung mayroon bang lalaki na tatanggap sa kanya na 7 ang anak niya. Kasi ang minimum ng mga anak talaga ng mga kabit na yan, 7 talaga eh. Pababa. Kasi yan ang kung bakit buntis silang buntis. Kasi ang pananabik nila sa bawat isa, tuwing punta ng lalaki, pag pumutok yan, buntis na kaagad yan. Yan ang nangyayari sa mga kabit. Kaya mas marami ang anak nila ikumpara sa legit. Kaya sana, kayong mga dalaga, kadalagahan natin dyan, kung alam na ninyo may asawa, huwag na kayong pumatol, maawa kayo sa sarili ninyo. Hindi kayo masaya yan. Sa una lang masarap yan. Sa una lang talaga ang masarap yan. Sa totoo lang, sinasabi ko na sa inyong katotohanan. Hindi kayo masaya pagdating ng araw. Walang lalaking tatanggap na sa inyo kung marami na kayong anak. Tanggapin kayo, kayo lang, hindi kasama anak nyo. Payag ba kayo na kayo lang tanggapin ng isang lalaki? Di ba hindi? Bihira ka makakita ng lalaki na tanggapin ang ikaw at ang buong pamilya mo. Bihira lang yun. Sa una lang yun. Pero pag tumagal ng pagkasama ninyo, sumpatan at sumpatan at sumpatan ka pa rin yan. Kaya ilagay na natin sa tama dahil minsan lang tayo magkaroon ng magkadalaga, minsan lang mangyari yan. Pag sa oras na mag-asawa ka na, wala na yan. Hindi ka na dalaga, wala nang pag-asa. Kaya sana, bago tayo pumasok sa isang relasyon, tingnan talaga natin kung may asawa ang lalaki, kasi napakahirap. Sana maunawaan ninyo, maintindihan ninyo, sinasabi ko na pag may asawa, huwag na ninyong patulan. Salamat sa inyo. Sana may matutunan kayong kunti sa lahat ng mga sinasabi ko, pinapayo ko. Kung nagustuhan nyo ang content ko, i-follow nyo ako, subscribe, at i-like. Maraming salamat sa inyo. At God bless you. Manatili kayo at tulungan kayo ng Lord sa inyong buhay.